can claim happiness if you really want to. Just follow your heart, it is your guiding light. Whatever happens next is always good and right. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Put your heart into it, the things that you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Put your heart into it, the things that you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Wow! Kapag may problema ang bayan, sino ba ang pwedeng sumbungan? Edic Piano, Tet Marsan, ine-expose ang mga kalokohan. Hindi rubber stamp ang sanggunian, hindi dapat nadadaan sa pera-perahan. Ang mga konsehal ay may paninindigan, hindi sunod-sunuran. Sa mayor lang. Trabaho ng City Council ay pag-aralan, busisiin labanan ng kalokohan ng mga opisyal na nagmamalabis sa bayan ng Olongapo na ngayon naginagpis. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor. Sa programang to hindi kinukurtinahan ang mga kanser ng ating lipunan. Konsehal Edic Piano, Konsehal Tet Marsan, ang natitirang oposisyon sa sanggunian Tet Marsan, kakampi ng kabataan. Siya ang nagsilbing isang huwaran. Edic Piano, tagaangat ng sining at kultura. Sa lungsod sana ikaw ay magising, imulat ang iyong mga mata. Sila ang mga kagawad na ating pag-asa. Dito sa lungsod ng Olongapo hindi ubra ang kalokohan sa ating gobyerno. Hanggang silang dalawa ay nakaupo, asahan mong may asenso at pagbabago. Sa sangguniang monitor ay makinig kayo. Buong Olongapo, magkaisa na tayo. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor, 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 Sangguniang Monitor. Friendship Edic Piano, Friendship Tet Marsan, Bibigyan ng bagay,
Friendship, Edic Piano, Friendship, Tet Marsan. Kaibigan ng bayan. Dito sa Sangguniang Monitor. Programang magdamasa. Sangguniang Monitor. Walang gatenyo tuwang pagkasa. Sangguniang Monitor. Sangguniang Monitor. Lahat sa kinabukasan. Sangguniang Monitor. Programang magdamasa. Sangguniang Monitor. Walang gatenyo tuwang Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga taga-Olongapo o Olongapeño. Muli, narito kami araw ng Setyembre. Kung may tinatawag si Kagawad po, friendship na Tuesday the 13th. Meron naman po talagang mas malaga, mas mahigit dyan. Ang tinatawag na 15th the Thursday. Mali pala. Thursday the 15th. Ayan. At it's fading ngayon eh. Sa mga magsisweldo kayo, masaya na naman ang araw ninyo. Alright, so maganda naman po ang panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay ng Sangguniang Monitor. Lahat po ng nanonood sa programang ito. Ito po ang inyong Friendship Kenneth Guy Salvatos at mamaya po makakasama natin si Friendship Kagawad Edic at kahit po wala pa rito si Kagawad Ted Marzan, ganun din po si Jonathan De Castro ay mamaya bubuhayin namin ang discussion sa inyo mamaya at maraming mga maiinit na issue, not only local kundi sa mga national din. Pero bago yan, of course, kung gusto niyo po mag-participate para sa aming discussion o meron kayong gustong ipa-announce o events, pwede po kayong tumawag or mag-text sa hotline. Ito po, sa Smart 0998-981-6064 or Smart uli 0998-396-9329 at sa Globe naman po 0906-570-1262 and 0917-421-3446. Ayan po, antabayan nyo, nakalagay naman sa screen. At siyempre, pwede nyo po kami sundan o i-like sa FB na Sangguniang Monitor. Ganun po ay tayo rin ay mapapanood sa TV Channel 22 sa antena. At napapakinggan sa AM Radio DWGO 1008 kHz. Ayan, huwag niyo pong kalimutan yan. Tayo po ay nakakarating hanggang Zambales, San Marcelino, Casileos, at yung radyo naman sa Bataan, okay? At kung meron naman po kayong radyo, hanggang Manila po nakakarating tayo, mataas ang signal natin. So, manatili po kayo sa programang ito, binabati rin namin ang mga tao, siyempre, ito yung mga loyalist ng Subic Broadcasting. Oops! Kung makalimutan, unahin ko muna ang mga taga Subic Broadcasting, of course, ang ating presidente, Sir Bong Gordon. Siya nga pala, napanood ko yung video niya kanina, ang galing-galing ng kanta, ang galing ng arrangement, kailangan ma-promote mabuti, ang sarap kantahin. Sana po mabigyan ng oras ma-promote ito, gumawa ng iba pang MTV para ma-attract at marami makapanood at marami ang bumili ng CD ni Sir Bong. Ang ganda, sayang, pang international ang dating. Of course, binabati ko ang mga taga sa Big Broadcasting, mga staff, si Ronnie, si Ma'am Eileen, si Ted, of course, at lahat-lahat po na narito. Mabuhay at magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon din po, si Nanay Rose, siyempre, at Bigonia Residence, at si Nanay Beth Daduya of Olongapo City Library, Public Library. Ayan po, si Anteng RC rin ng Mabayuan, Ate Lina ng Pinagpala, at Let It Go, Sir Teddy Sanchez, Romy Izon ng Red Warriors. Siyempre, andyan din po yung mga jeep and tricycle drivers and operators. Hindi rin pa huhuli ang lahat ng Taga-Olongapo muli. Siyempre, Bataan Zambales Transport Federation. At ganoon din po ang mga purok leaders, Tanod, BPAT, security guards, at ang mga kabalikat natin, mga Civicon. Siyempre, kung wala sila, wala magbibigay ng update sa atin, magtatapon ng balita sa labas o sa nangyari kasalukuyan sa ating kapaligiran. Ganoon din po ang ulo ng Apo Radio Group. Sila rin po, Isda Radio Group, Scam Communication Group, at sa lahat ng volunteer radio groups na kaakibat natin sa mga mahalagang activity ng Olongapo. Yan. At sa lahat ng mga nagtitinda naman po, siyempre magandang umaga po sa inyo at sana po ay malaki ang inyong kitain sa araw na ito. Huwag nyo namang mahalan at mahirap ang buhay. Tama lang. Okay, diyan po sa mga lumang palengke, Isbahakbak Market, Pag-asa Market, Barreto Flea Market, Kabalan Flea Market and Security Guards. Ayan. Siyempre, mga JCA Olongapo at PTI officers, City Council monitors, ang mga councilors natin ng City Olongapo, ang mayor and vice mayor, lahat po. At ang andyan sa City Hall,
Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang ating mga sponsors, lalo na ang Capstone, iFocus, JM Productions, Absolute Service Incorporated. At syempre po, huwag niyong kalimutan, kung nanonood po kayo regular dito at narinig niyo po ako, ang Strong Will Salvatus Performing Arts Home Study Program. Yan po yung programa na ginagawa ko. Pwede po akong pumunta sa lugar ninyo o grupo o individual para po sa training na tinatawag nating communication skills. Marami po ang nanonood or marami, let's say, if you want to develop your communication skills in English or public speaking or personality development, at the same time, music, your voice, how to really train yourself to study the very basic one in a very fastest way that you can appreciate music and also instrumentation. So, kung may mga events din po kayo, kailangan nyo ng host at performer, pwede rin po kaming tawagan at ang number ko po dyan, ako lang po makakontakt ninyo. Sa Globe ay 0906-570-1262. Ulitin ko po 0906-570-1262 at ang 09, sa smart naman, 0998-396-9329. Ayan po. We can start teaching at the age of kahit 2.5. Pwede po siya, basta gifted. Pero ang standard po niyan is 4 years old. Hanggang matanda ka pa, pwede ka pa rin. Okay? Abangan niyo po, magkakaroon po ako ng tinatawag na audition. Sponsored by my Communication Arts and Home Study Program. Of course, in the members of my mom, Mrs. Lourdes Salvados, one of the finest pianists and music teacher of Olongapo. Ito po yung tinatawag na tawag ng tanggalan, matira ang matibay. Ito po ay hindi tawag ng tanghalan, tawag ng tanggalan, matira ang matibay. Ito po yung mga, pwede kayo sumali anong talent ninyo under the sun. So, matira matibay. Okay? Abangan nyo po ang mga details na yan. Sa susunod na palabas namin, ipapakita ko po sa inyo. Yan po ang aking isang advocacy na gagawin para ma-discover ang lahat ng talent at hindi lang sa pagkanta. Okay? Abangan nyo po yan. So, malaki po ang premium ibibigay namin dyan. Pero hindi ko muna sasabihin. Secret po muna kasi magpapa-audition muna ako. Of course, we would like to also announce, batiin din namin ang mga taga-Comtech. Siyempre, Comtech College, one of the finest sa computer when it comes to computer. Siyempre, kay Mr. Piano, kapatid ni Edic Piano. At ganoon din po sa, parang nawala ata yung I forget the name. Pero, may isang eskwela nakalimutan ko bukod sa Comtech, no? Anyway, Capstone pala, nabanggit ko na kanina. Alright, so, magkakaroon po tayo ng break, pero mamaya-maya ng konti, gusto ko lang pong banggitin sa inyo, marami pong nangyari dito sa local na hindi pa natin nalalaman. Maaaring iba alam, may iba hindi alam. Ako nga po, nalaman ko lang sa YouTube din, although nabalitaan ko ng ilang araw, last September, nagkaroon po nakita ko po ito sa YouTube, sa Hanjin. Alam niyo po ba yung nangyari sa Hanjin? Noong September 13 at 10:30 PM, nagkaroon po ng aksidente at nakalulungkot po dahil gabi po yun, dalawang sasakyan ang nagbanggaan at ang mga namatay po ay halos 7 at meron din naman po na wounded, almost 43 of them. Ako po, dami and 13 of them are in critical condition. Ang nakalulungkot po, hindi ko lang kung gaano katotoo to, no? Nabasa ko lang po to sa YouTube or may mga usap-usapan na wag daw pa interview yung mga nabiktima sa media dahil baka hindi sila sagutin ang gastos o bigyan ng tinatawag nilang pagbabayad sa kanila. Aba, hindi ko lang kung gaano katotoo po ito, no? Ito yung nakarating lamang at nabasa po. Sana po wag naman ganun. At kami naman sa media, may mga responsible media may naman po at inaalam lang natin kung anong condition, anong nangyari para sa ganun ay maiwasan po natin ang sakuna at hindi po mangyari uli at ang buhay ay masasawi. Nakalulungkot po at para doon sa mga namatayan po, kami po ay nakikaramay in behalf of Subic Broadcasting at sana po gumaling at maligtas pa yung mga nasa critical condition. Yan po ang local na nangyari news sa atin dito sa ating lugar sa Olongapo, Zambales. Sa Zambales po nangyari yan, ano? Ngayon, meron din po mga issue, ilang beses namin inimbitahan ng mga taga-PNP pero hindi pa po sila available kasi ako hanggang ngayon po hindi ko alam ang talagang totoong pangyayari pa na nung nagkaroon ng 3 weeks ago na po yata yun or 2 weeks ago na nagkabarilan dito sa City of Olongapo, hinabol nila drug related po ito hinabol daw po
ang mga suspects at may napatay na 2 at isang pulis naman ay natamaan sa pisngi at sa kabutihan ng Panginoon ay siya po naligtas. Ngayon, mayroong mga katanungan po na akong gustong iparating o itanong sa ating mga kinaukulan, lalo na sa pinamumunan po ni Sir Jerry Sumbad. Ang isa po to, drug-related weeks or month ago, nagkaroon tinatawag po tayo ng pagsuko ng mga pusher user. Pero ang nangyari po, kung ako nagkakamali, ang taong involved dito, sumuko na to Pero na-involved pa rin siya, nagbentahan hanggang na corner, nasundan, naghabulan, hanggang na corner sila at napatay nga po yung 2. Ang tanong ko lang po, napakaganda ng simula ng PNP program natin na sumuko din po sa Triangle. Napakarami po nila. Ang tanong po ba, ito po ba ay namomonitor natin ng tama? Bakit may nakalusot? Alam sa barangay po, kung I believe yung mga barangay captains po, no? Siguro this time, wala pa kami na-interview ng mga barangay captains na sana talagang gumawa po tayo ng programa, hindi lang ang local government natin, tulungan po natin sila. Kung itong mga sumuko po ay ang dami po nila, ano po ba ang direksyon nila? Alam naman natin na kailangan nila ng kaagapay para sa ganun tuloy-tuloy po na wala na magbentahan. At bago po tayo magpatuloy dyan, marami pa po mga katanungan at marami po nag-text sa akin, magkakaroon po tayong tinatawag na break muna. So wag po kayong aalis, manatili po kayo tumutok sa programang ito at marami tayong pag-uusapan na may init na issue. Muli, stay tuned on this channel. Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor. Win Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Win Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, and overnight stay for 1,000 pesos. At Win Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air-conditioned, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Win Hotel is located at number 27, 18th Street, West Bahakbahak, Olongapo City, just within the Victory Lighter compound. Or you may contact at telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Win Hotel, our guests are surely winners. Avail 10% discount upon check-in at Win Hotel. Just present your trip ticket from Victory Liner and Bataan Transit. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden.
Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside GGM, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Sir, good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Monitor Sangguniang Monitor Sangguniang Monitor. Hello, magandang umaga po muli sa inyo. Muli narito kami, Sangguniang Monitor. Salamat po sa inyong pananatili pakikinig sa programang ito. Of course, hindi po namin nabigyan ng announcement yung job last time, pero bago ko po banggitin yan, ito muna, babasahin ko po muna sa inyo. Ang PCGA cancels International Coastal Cleanup Day activities na dapat po ay naka-schedule this coming September 17. Sabi po, the Philippine Coast Guard Auxiliary or PCGA has canceled all its preparation and activities in relations to International Coastal Cleanup or ICC Day, which was earlier scheduled this coming September 17. Bakit? This was in the wake of President Rodrigo Duterte's declaration of a state of national emergency on account of lawless violence in Mindanao following the bombing in Davao, which killed 14 people and wounded scores of others last September 2. So yung PCGA spokesperson, according to PCGA spokesperson Lieutenant Commander Yashika Torib said, ayan po. This order was issued by the PCA National Auxiliary Main Office. Okay? Given the public nature of the ICC Day, the PCGA considered how several unlawful groups may take advantage. Ayan. Kaya naman po, para maiwasan natin ang gululi of such nationwide gathering to sow terror in order to gain international media mileage. Siya nga naman po, kasi maraming mga nangyayari po dito sa atin. Minsan, nagkakaproblema na po ang ating national o ang ating gobyerno, marami pa rin pong nakikisawsaw. Alam niyo po, may nabasa rin ako kagabi, kaya mamaya i-share ko sa inyo. There is what we call an estimated 300, supposedly, participants nationwide are expected to join sa tinatawag na Cancel ICC event o yung tinatawag na International Coastal Cleanup. Ayan. Hindi ako nagkakamali, may naka-schedule sa aming International Branch School na pupunta this coming Saturday, so cancel pala siya. Alright, so the PCG is the coordinator of ICC Philippines, which was designated by Ocean Conservancy to be the national coordinator of the said event. Ayan. So, ito po'y paalala para sa lahat ng ating mga mamamayan upang sa ganun po makaiwas tayo sa anumang gulo dahil alam niyo po yung nangyari sa Davao, hindi po imposible na maulit po yon or mag-create ulit para magulo po tayo sa magandang programa na ginagawa ng ating Pangulo. Ayan. Okay, kung meron naman kayong gustong katanungan dyan, pwede nyo pong i-check sa www.mb.com.ph/PCGA cancels International Coastal Cleanup Day activities. Kung gusto nyo pong mag-inquire kung kailan po ang mapupus uli yan, magkakaroon po tayo ng tinatawag na announcement. Ngayon po ay magbibigay ako ng sana makarating na si Kagawad Eddie po. On the way na po siya, malapit na rito. Kasi may mga issues na gusto ko i-discuss at maganda rin po na makapagbigay siya ng opinion niya dahil siya ang kagawad natin at ayoko magbigay ng ako lang na opinion ko. Pero ganun pa man, ibibigay ko po sa inyo ang announcement para sa job nangangailangan opening jobs sa SBMA Labor Center. Pakinggan po ninyo. Sa Winstron, Infocom ay nangangailangan and Finance Corporation, or rather, Infocom
Philippines Corporation, nangangailangan po silang PCB, Layout Designer Engineers. At sa Orix Metro Leasing and Finance Corporation, nangangailangan naman po ng Sales Administration Staff. And of course, CI or Appraiser Subic sa Subic branch. Sa Subic Homes Incorporated naman po, ay magkakaroon, kailangan po nila ng housekeeper. Sa Nicera Philippines Incorporated naman po, nangangailangan ng production planner. At sa Danbray Subic Incorporated, nangangailangan po ng floor care technician or janitorial services. Ayan, madali lang yung trabaho na yan. Sa Grain Pro Philippines Incorporated po ay nangangailangan ng Quality Assurance Engineer. At sa SBPIL or Subic PIL Development Corporation ay nangangailangan po ng Forest View Leisure Residence. Ayan. And also store cashier. Sa Sun Plaza Subic naman po, nangangailangan ng massage attendant. At sa National Bookstore Subic, nangangailangan po sila ng cashier. Sa Summer Global Manpower Services Incorporated naman po, they are looking for cashiers, sales associate, molders, laborers, HR officer, and accounting officer, and also drivers. Meron din po nangangailangan sa MTech Corporation ng power plant technician and also power plant supervisor. Ayan po. At maraming job opening po. Sa Santa Clara International Corporation, nangangailangan naman po ng mason, carpenter, at steelman. At sa PA Support Subic LTD Incorporated, nangangailangan po ng PlayAsia.to or you can look at PlayAsia.com. Nangangailangan po sila ng customer service representative. Ayan, madali lang yan. Sa Cochin Mechatronics MFG Philippines Incorporated, nangangailangan po ng company driver. At sa Sanyo Denki Philippines Incorporated, nangangailangan po ng tinatawag na production engineer, production leader, quality assurance engineer, HRD assistants, quality assurance, inspector, computer programmers, and IT assistants. Ayan po. Nangangailangan na po ng front office staff sa MD Bernardino Technical School Foundation Incorporated at sa Hitachi Terminals Mechatronics Philippines Incorporated, nangangailangan po ng finance, accounting supervisor, finance and accounting staff. At sa IDES Interactive Technologies or IDES IT Incorporated, nangangailangan po ng illustrator. Siyempre, sa PTT Philippines Training Corporation ay nangangailangan po ng internal audit assistant, loading rack assistant sa Clark, and ICT assistant, SAP trainee or material management. At sa Subic Way Travelers Hotel ay nangangailangan po ng front office assistant, room public area attendant. And sa Subic Bay International Terminal Corporation, nangangailangan po ng IT programmer. At sa R. Joseph Holdings Civic Incorporated, nangangailangan po ng sales associate. At sa Nailandia La Terraza ay nangangailangan po ng spa, therapist, and nail specialist. Ayan. Ayan, makikita nyo po ang job opening. You can just check for subicjobfair.com. At siyempre, sa Absolute Service Incorporated Philippines branch ay nangangailangan po ng copy editor, editorial assistant 2016 second batch, K-Management Associate Nursing, Conversion Programmers 2016 third batch, Production Assistant for Medical, Nursing Book Publishing, and Customer Service Representatives Technical. At sa Comtech School College naman po, kailangan nilang school nurse. At Lightworks Creative Studio, nangangailangan po ng photographer, graphic artist, video editor. At sa Advisible, front-end web designer, developer naman kailangan nila. At last but not the least, sa Dong and Intech Corporation Ltd Graduation Incorporated, nangangailangan po ng accountant, store manager, and sales and marketing manager. At yan po. So, sana po napakinggan nyo. At abang nyo nyo, may mga announcement din po sa municipal, no? Tumingin po kayo sa mga board doon. At kung gusto naman nyo pong mag-inquire, pwede po kayong pumunta rito or mag-dial po kayo sa number sa pinigay ko sa inyo kanina. At ngayon po ay magkakaroon tayo ng konting break at para dumating na po ang ating kasama, magandang discussion na issue na may init po. Muli, manatili po at tumuto kayo sa programang ito.
Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Monitor Sangguniang Monitor Sangguniang Monitor. Trust Witty. Nagbabalik po ang Sangguniang Monitor. Ito po ang inyong kagawad, ang inyong konsehal, ang inyong friendship Edic Piano sa araw na ito Ayan. ng Webes. Thursday the 15th. Thursday the 15th. Ayan. At meron tayong breaking news dahil nung papunta tayo dito, nakikita natin ang mga Nangyayari. bombero. Truck ng bombero. Ayan, naka-alert sila. Papunta, I think may sunog ngayon na nagaganap sa Kalalake diyan sa may tulay, Wow. no, sa pagbaba. So hindi pa natin alam kung anong level, pero dito sa Admiral Building nakikita po namin maraming uso. Kanina medyo itim-itim, no, pero ngayon parang humina ang tingin ko doon sa usok. So ayan po, merong nangyayaring kasalukuyan na sunog diyan sa may Kalalake, doon sa bandang baba ng Ayan. kanilang tulay. Ayan. Welcome back, kagawad. Mabuhay Thank ka. you. Aba, cool na cool ka talaga. Fresh na fresh. Siyempre, maraming nag-text sa akin. Ang Oh. dami mga nagsusumigaw, nagbubuksong damdamin. National Baka daw. level. Abay, Oh. number 1. Talaga naman nanggigigil na yung mga tao. Ano ba? Sa ibang, sa national sa worldwide. Sa London, ang dami nagrarally. Galit na galit sa mga media na nagtitweet sa story sa Oo. ginagawang magandang bagay ng ating presidente. Hindi Okay. lang sa London. Ito nga, sa isang Arabo, gusto maging Pilipino dahil sa paninindigan ni Duterte, wala rin katakot-takot talaga. At isa lang kinakatakutan niya, ang Diyos na lumika. Ang lupit, di ba? Ang Oo, galing. ayun na nga, Ano yun? yung Arabo problema yun, ang ngayon. Muslim yun. Kaya hindi natin maisip na talagang yung sinabi ng ating Pangulong Duterte na parang meron talagang ginagawang mga pagmamaniobra para Yes. sirain siya sa press, para sirain sa media, Aha. nang sa ganon ay mapababa, no? Ang Oo, sinasabi pero- niya, ang proyektong yan ay i-impeach siya. Ang magiging Oo. resulta, i-impeach ang ating Pangulo, no? Para bumaba sa pagka-Pangulo. Hindi lang yan. Nabasa ko doon sa YouTube, pinakita yung mukha ni Drilon at saka ni De Lima. O parang sila raw yata ang parang Senators Drilon Senator and De Drilon Lima. and Ma'am De Lima. Parang niluluto raw nila. Alam niyo po, kahit anong gawin ninyo kapag nilagay siya ng Panginoon dyan,
walang makakapagpatanggal sa kanya hanggang di na-accomplish yan. Alam niyo po Tama bang po. kaibahan ni Duterte sa mga opisyal o mga naging presidente o individual? Matapang siya, diretso siya, prangka siya, walang personalan, pero may puso siya. Alam niyo bang Panginoon, tinitingnan ng puso ng tao. At dahil siya naglagay dyan, mangyayari maganda. Magpasalamat po tayo. Alam mo ba, sa buong mundo, aba, nag-arali talaga sa London, sa Aba? New York. Aba? Nakita ko ang dami nila, buti pa doon nag-arali. At nantindi talagang sa Russia, tapos sa Asian, alam mo ba, sa Japan. Oo. Ginawa ang TV program, major to ginawa nila ang talk show sa Japan para lang pag-usapan si Duterte. Ang lupit, dapat sa atin mayroong ganyan TV program, hindi natin tinitira. Ito pa. Talk of the world. Yes, ito pa, nalaman ko. Nagkaroon ng pagsasama-sama pagsusuri yung mga issue na bakit hindi nagsimula yung kay sa mga judicial killings, di ba? Oo. Tapos pinag-usapan ng UN Secretary EJK. General. Tapos ni Obama, dun sa pagsusuri, pagbabasa ko dun sa YouTube, nabasa ko meron palang balak talaga na pinagagalit ang ibang bansa, no? Okay. Lalo na yung mabigat na malaking bansa, yung US na yan, para magalit at tapos ang UN magalit at meron silang puntos para magkaroon ng malakas sa power para masimulan yung impeachment na tinatawag. I'm sorry Ayan po, na. matalino ang aming presidente. At yung 16 million, times 2 na po yun. Mag-ingat-ingat po kayo. Walang makapipigil. Yes, times 2. Diba? Ilang million tayo meron? Hindi mo alam. Ako hindi ko alam, pero alam ko more than that. Population? Malaki, no? Anyway. Ano na ba? 100... Ang galing ni Jay. 101. Kita niyo yun? 101 million. Yari kayo. At hindi lang yan. Tapos ka na? Yun na kasi, hindi kasi lagi nilang sinasabi yun. Tapos sabi nga laging sinabi nakita ko rin sa YouTube, sabi ni Presidente, ako po'y hindi natatakot. Mawala ang aking posisyon. O ang anumang bagay kasi pinaglalaban karapatan ng mamamayan ng Pilipinas. Hindi, yun naman talaga. No? Diba? Kapag ang presidente, ang suporta niya ay ang majority ng mga Filipino, Yes. ng mga botante, Aha. pasensya po ang kanyang mga kalaban, pero hindi nyo po yan basta-basta maialis. Kasi ang sinasabi ng konstitusyon, ang pinakamalakas na power ay nanggagaling sa taong bayan. Yes, no? of course. Kapag ang taong bayan ay sumusuporta sa kanilang leader, Wala sila magagawa. pasensya po. Pero yung mga ginagawa niyong pagmamaniobra, paninira sa ating Pangulo, Yari sila. hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. Yes. Ay. Halatang-halata na po. Obvious na po yan. Wag na kayong mag-deny. Oo, in the history of the Philippines, alam nyo ba, dito nga, nagrally lang dito lang sa Pilipinas pero ito buong mundo nagrally. Ito pa ang pinaka-hot issue. Alam mo ba, si Widodo Joko ng Indonesia. Hindi naman sa ganong kabihasa sa pag-i-English or translation o paggamit ng salita. Alam mo ba, pinalalabas na naman ng media na binigyan daw ng signal ng presidente natin na bigyan na ng parusa si Jaime Veloso. Ituloy Alam mo, nakakainis yun. Instead na backupan na maging positive tayo mga Pilipino na media, wag natin banatan yun. Iba naman palang pagkakasabi. Ang sabi nabasa ko yun na nakuha ko yung kagabi. Ang sinasabi niya doon ay go follow whatever decision you may have based on the process. Investigation. Hindi sinasabi niya na gawin mo na. Gawin nyo na Kasi at sa totoo ibitayin lang nyo na. po, hindi naman ganun si Duterte. Siyempre, buhay ang Pilipino yan. At higit sa lahat, ang kanyang advocacy for drugs, alam ka naman sabihin niya, hoy, Joko, pagbigyan mo na ako, palampasin mo na. Hindi naman po pwedeng ganun. Pero siyempre, naaawa tayo sa buhay ni Jaime Veloso at naniniwala naman ako, sana may magkatulong mag-translate kay presidente ng Indonesia. Ibig Well, I'm sabihin sure doon, nakakarating sa kanila. Ayun. Kung nakakarating yung mga hindi ganong kalinaw. correct, Oo, yung paggamit ng salita. Oo, nakakarating din, I'm sure. Meron tao, total tayo naman yung si Presidente Duterte naman ang nasa pwesto, meron tayong DFA, no? Meron tayong may ambassador magaling si tayo ating to Indonesia. si Yusay, So, galing, ayan, I'm sure nakakarating yan, no? Okay. Matter of diplomatic, siguro, no? Communication. Kagawad, di ba journalist ka and you are a writer, ang question ko lang, bakit ang daming mga media ngayon na kung magsulat sila, wala silang pakundangan, wala silang walang pagsusuri,
bakit nakapokus sila ng negative, ano? Mostly Alam mo, negative o mali ang pagsulat. yun Bakit nga ganun? yung isa sa mga pag-aaral na ginagawa ngayon. Itong mga journalist na to, nakaramihan sa kanila ay produkto ng Journalist ng ano? yellow tards? the LPO. Yellow Diba? tards. Yung Ay, mukha ABS-CBN. Ito, nga. pasensya na po. Oo, ABS-CBN, ang parang tinututukan nila dyan, lalo na ang ABS-CBN, ang GMA, ang Rappler, no? Ang mga yan ang sinasabi na masyadong kakampi, no? Masyadong yung kanilang pagbabalita ay anti-Duterte, no? O di kaya pinapanigan yung yellow nila Yellow tards. Noynoy Aquino Oo. at Mar Rojas at Lenny Robredo. Oo. Yung ganon. So Hindi maraming maganda, ganon na nakakainis. obserbasyon. Oo. No? At Pero- isa pa, kagawad, ano masasabi mo kay LP? Sabi ba naman ni Vice President daw, ito nabasa ko yung mga 700,000 na surrenderies, na hindi accomplishment yan. Sabi niya, sabi ni Lenny, anong tawag mo dun? Excuse me, Madam Vice President, ang accomplishment po hindi nagagawa ng isang tao lang. Kayo po ay kabahagi nito o tayo mga Pilipino. Kahit pa paano may nagawa. Eto, maganda naman, in fairness, may sinabi siya, kung meron na po talaga mga surrender, saan po yan? Aba, bakit hindi niya alam? Hindi siya nagbabasa, hindi nag-i-inquire sa PNP. Hindi niya alam, Vice President siya. Ma'am Vice President, gising po. Huwag po kayo matulog. Matalino naman kayo. Bakit nyo tinatanong kung saan? Di alamin po ninyo. Ngayon, kung meron mga gustong tumutulong na grupo, abay, simulan nyo na. Simulan nyo na. Ako, nabe-burden ako. Alam mo, local lang natin dito, naiisip ko yung mga surrenders, di ba? Surrenderers. Nakakaawa rin ano bang nangyari sa buhay nila? Ano ang nangyari sa buhay nila? Kasi, hindi ko alam, patanong ko sa PNP, ano ba yon? Hinuli lang? Sabi niya, may paalam sa barangay, parang walang nangyayari. Kasi buhay din yan Sana po tayo mga taga-Olongo po at mamamayan ng buong Pilipinas, wag lang po natin husgahan, ay may nahuli, may namatay, pinagpiestahan na natin, buhay po yan. Baka pwede po tayo mag-isip na pwede natin gawin para makatulong sa kanila sa programa o rehabilitation o trabaho. Kung may nalalaman po kayo, abay mag-contribute po tayo kasi hindi kaya ng PNP yan, hindi kaya ng gobyerno yan, hindi rin kaya ng presidente yan o ng PNP na si Chief na si De La Rosa o dito sa Locas na kay Jerry Sumbad. Aba po, magising naman tayo. Kawawa, kung gusto niyo mabagong Pilipinas, kumilos po tayo ngayon. Mag-contribute po tayo. At Ma'am Vice President, ulitin ko, kung ang nasimulan ng isang bagay ay masasabi mo lang accomplishment kung tayo ay tulong-tulong. Kung isang tao lang kumikilos o ilan, hindi mo sabing accomplishment po yan. Kaya dapat mo yan pong malaman yan. Kumilos na po kayo, alam niyo kung anong programa, simulan niyo na po. Kung meron kayong budget dyan sa Vice President na office niyo, mag-contribute na po kayo, gumawa na kayo ng structure, ano yung pwede niyong gawin. Ganun lang po kasimple. Huwag niyo nang bigyan ng problema ang PNP o yung presidente natin, kinakalaban niyo pa sorry po Ganun po. Tsaka yung mga issues doon sa, mukhang nakakalinawan din yung kay Ma'am De Lima yung issue kay De Lima na sa ethics, sa Senate. Pero parang parang inuurong nila. Medyo tahimik si Ma'am De Lima ngayon. Alam mo, Ma'am De Lima, ang masasabi ko lang, Hontiveros, okay naman po kayo magpuna. Pero sana lang po, magkaisa po tayo mga senator, tayo po mga Pilipino. Kung nagpupuna po tayo, maging positive din naman po tayo. Tulungan natin ang presidente natin. Help na naman yung presidente Magkano lang ba sweldo niyan? Tapos ang dami niya inintindi. Ang ganda lang ginagawa niya. Tapos babanatan pa natin. Tayo mga Pilipino. O anumang grupo mo, anong partido mo, LP, whatever, Yellow Tards o DDS, magkaisa po tayo. Alam niyo ba, pag nagkagulo tayo, mag-i-enjoy yung mga national, yung world leaders Marami may interest sa ating bansa. Alam mo ba yon? Pag-aawayan. Ngayon, China, hindi ko alam, parang friendship sa atin. Okay. Okay? O, Ano sige masasabi na, mo okay ka ron? Ikaw muna. Ako na. Segue ka, Balitang segue. Local na tayo. local. You have Sige. enough. You have mouthful of national news. Oo, kasi talagang may kaugnayan sa local din kasi. Okay, sa local naman, alam niyo Okay. po ba na ang ating acting mayor ngayon Oho. hanggang sa September 21 Mm-hmm. ay ang acting mayor, ang ating vice mayor, siyempre pa, na si John Cortez. Siya yung ating acting mayor at ang acting vice mayor from September 14, ayan. Bakit? At hanggang September 21 ay ang acting vice mayor na si Luigi Lipumano. Bakit? Dahil ang ating mayor na si Roland Paulino ay nagpunta ng France. Wow! Ayan, Lupit, basahin natin. Ayan na nga yung letter ng Department of Interior and Local Government ng dito sa lungsod ng Olongapo. Naka-address ang kanyang letter to Honorable Aquilino Y. Cortez Jr., Acting City Mayor, Olongapo City. Subject
DILG authority relative to Honorable City Mayor Roland C. Paulino's travel to France on September Lupit. 14 to 21, Wow. 2016 while on leave Wow. of absence. So on leave of absence. kasama niya? Sabi ng DILG, Dear Acting City Mayor Cortez, we are respectfully informing you that the request of Honorable Roland C. Paulino for authority to travel to France on September 14 to 21, 2016 has been approved per attached letter dated 13 September 2016. Ayan. Addressed to Mayor Paulino and application for leave, and both signed by Yusek Austere Panadera. Please be guided accordingly. Thank you and warmest regards. Very truly yours, Amadati Dumagat, OIC City Director ng Department of Interior and Local Government. Ayan, bourgeois. O, Oo. di ba? Ano may ibig sabihin ng bourgeois? Parla-vous français? Ore, okay. Ayan, ito yung letter Galing ni mo, ano. Ang galing mo sa ano yung Russian. Ang Ito galing na- mo. That's French, ano ka ba? Oh, friends din, friends. Right. All right. Okay, next. Ayan, ito po yung letter na ni-request ng ating City Mayor. Ano sabi? Ito pala yung sagot. May kasama sa siya, wala? request ng, Wala. mamaya siguro, basahin muna natin Okay. to. Letter ito galing kay Undersecretary Auster Panadero. Ayan, Mayor Roland C. Paulino, City Hall, Olongapo City. Dear Mayor Paulino, this refers to your request for a department authority relative to your proposed travel to France from September 14 to 21, 2016 while on leave of absence for personal reasons. Personal? In this connection, and by virtue of Personal? Executive Order number 459, tama ba? Kasi medyo malabo ang mata ko. Dated September 1, 2016. Ano Oo. ito? Bakit mali din? September ano pa to? 13, May ano ano pa? eh. 220. September 1, 2005 pa. Baka 2005, hindi ngayon. Mali ang type Dated pa. September 1, 2016 siguro yan. Please be informed that the same is hereby approved, subject, however, to the pertinent provisions of the ILG Memorandum Circular Number 2006 163. to -163, dated November 30, 2006. November 30, 2006, and Other laws. to other laws, Rules. and regulation. Pero ito ang importanteng nilalaman sige nga. doon sa letter ni Panadero. Ano sabi? It is understood that you have been issued a proper clearance from any tribunal or administrative body where your case is filed, if any. Paano yun? Lastly, the mayor is subject to being personally called back into service during times of calamity, Calamity. and or emergency. So, Very ibig- truly yours, by authority of the Secretary Austere Panadero, Under Secretary of the ILG. So, dapat tatawagan Oo. siya. So available merong siya. mahalagang feature doon sa kanyang letter na dapat ay merong clearance mula sa mga korte na kung saan nakasampang mga kaso laban sa ating mayor. Okay. Dapat may clearance. So, ibig sabihin, hindi ba Yun siya ang- nakalis? Nakalis na siya. Kasi O, nag-clearer ba siya doon? hindi ko alam. Ganon? Personal? Baka pa Hindi, dinawin. ina-expect ko na nakaalis na siya kasi nung Lunes Parang walang nag- clearance? yung namuno doon sa flag ceremony ay si Jong ating Vice Mayor Cortez. Jong Cortez. Pagkatapos nung session namin kahapon, no, ang nag-preside na ay ang acting Vice Dapat Mayor i-check yun, Luigi Lepomano. Yun na Ayan, nga. dapat So i-check yan. we expect na nakaalis na siya at sinunod niya yung sinasabi doon sa letter na dapat nakakuha siya ng mga clearance sa mga korte na kung saan may mga nakasampang kaso laban sa sa bagay, kanya. hindi pa naman siya convicted. So, pwede pa yun. O hindi naman siya, Oo. babalik naman siya siguro eh. Oo naman. Di ba? Pero personal, ano? Personal, ano? Personal Okay. reason. Personal reason. Ano kaya yun? Hindi Yun ko na alam. nga eh, personal reason. Pag sinabi Mayor, personal reason, ano na? personal yun. Hindi pwedeng tanongin yun. Personal, kayo mag-usap, di pa friendship kayo. Okay. Ngayon may national issue pa akong gustong isingit. Hindi ba kayo nagpapasalamat, mga senador o mga kritiko? Abay, wala ka na marunong na tanim bala sa naiya. Kitang-kitang ebidensya. Wala na, takot na sila. Bakit sabi may mga problema pa wala sa na, airport? nabasa ko, as in wala Siguro na. yung tanimbala, wala na. Pero Hindi, yung... baka nagtatanim ng bala doon sa labasan ng NAIA, pero sa NAIA wala, di ba? At least wala na sa NAIA. Okay, Kaya that's nga good po, news. dapat tingnan natin mga ginagawa niya, di ba? Kasi hindi maganda yan eh. Alam niyo po, mahirap ang kinalalagyan ng ating presidente at ang mga PNP.
ang nakikita ko sana mabigyan ng pansin. Kanino ba under yung rehabilitation? Kanino ba dapat Sa ma-handle yun? drugs, public safety dapat yan at saka Sa yung national, yung under sa DILG? DSW, DOH. DOH, siguro. Department of Health? Oo. Ang Oh, dahil rehabilitation, ano, hindi ba sa diba? DSWD? Rehab centers, ang mga namumuno dyan ay mga doktor. Oh, dapat, pero parang diba? wala nagsasalita sa DOH. Hindi, diba? dapat rin may ano. But anyway, oo. Yung CHR, tahimik may na rin. maraming mga problema na yon. Pero kanina binalita mo yung banggaan ng bus sa Hanji. Yun. Ayan, hanggang saan na ba umabot yung balita mo? Anong Hindi, update? kasi nabasa ko doon na, nakapokus kasi ako doon pag nakita ko minamatayan, dapat mag-complain sila. Kasi ang problema ngayon na nakikita natin, may 3 lumabas na newspapers, no? Sa Rappler diyan sa online, sa internet, pagkatapos I think sa Inquirer at saka baka sa Philippine Daily, sa Star, no? Na sinasabi 3 ang namatay. At ayun nga nakapangalan na pakibasa Kenneth yung ano, baka may mga kamag-anak. Kaya nga sige, Okay. Ito dahil ayaw mo lang, yung mga magbasa, ako namatay lang, magbabasa. namatay lang, oo. Talaga yung mata mo malinaw. Ito, ang mga namatay po, kami po ay nakikiramay. Ito pa mga pangalan nila. Si Roque Galaardo, 54, o Barangay Nagbunga ng Castillo, Zambales. Eugene Bacal, a native of Isabela Province and a worker of Hanjin Shipyard. Ramil Valmosena, 36, o Barangay Nagbayan, Castillejo, Zambales. Pero binanggit Ayan dito, po, 7 ang namatay ayan daw. po, yung 3 namatay na according sa ating mga local media dito sa Olongapo at Subic, no, yung source ng kanilang news ay yung police yung police station diyan San Marcelino. sa Subic, Aha, no? Subic. Kasi doon naman nangyari yung aksidente doon sa Kawag, no, yung Mandang Kawag. yung merong tulay doon ng Kawag at doon nagkabanggaan. So kumuha sila, yung mga reporter, doon nagpunta sa mga pulis at ang sinabi ng pulis na 3 ang namatay. Pero ito po, yung may grupo diyan, no, na ang tawag sa kanila ay Solidarity with the Workers Group. Anong Sila ibig yung mga sabihin? tumututok diyan sa mga trabahador sa Hanji nang sa ganon kapag may mga reklamo, inaalam nila at ginagawa nila ng paraan. Ito yung mga nakatutok para yung mga benefits ng mga workers, manggagawa diyan sa Hanjin ay matugunan, no? At sila yung nandiyan, andun sila mismo sa ground. So yung mga nangyaring banggaan na yan, syempre may mga tao doon, tinanong nila at ang sabi nga, kinu-confirm na 7 daw po ang patay. Pero 3 rin Oo. ang sa atin. Pero yung sa local news, no, sinasabi official, may 3 at may pangalan na nga po. Pagkatapos kahapon, may bumisita sa akin estudyante galing diyan sa isang eskwelahan. Sa Subic, tinanong ko anong balita doon sa inyo, ilan ba talaga yung namatay? Aba, ang sabi sa amin, Sir, Siyam po yung namatay. Siyam Oo. po. Siyam. Yung word mo, siyam po. 9. Siyam hanggang 9 10. po, oo. Ang nabasa ko naman, Hindi, 7. 9, hindi 10. Siyam. 9, Siyam. oo. Siyam. 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 Oo. Alright. Malinaw. 9 So, po matagdagan yung ng 2. sinabi ng namatay. So we have to confirm it. No, alam mo yung mga news, dapat kasi yung mga news reporters sa journalism, tinuturuan kami na kapag may nangyaring aksidente, mas maganda pumunta ka agad doon sa Para makita mo pinanggalingan agad. ng news at Sulat mo mag-interview agad. ka doon at magtanong ka doon sa mga nakasaksi ng aksidente na yan. Oo. No? Yung police report, parang second na lang yan. Though official yon, of course. No? May Kasi sogo. galing sa May mga sogo ba otoridad. Oo. So yung mga tinatanong na yan, dapat pumunta yan sa hospital. Ilan talaga yung number ng mga nasugatan, yung mga Mga tao na na-aksidente doon. Hindi sa hospital sa San Marcelino kasi bakit ang sa San balita Marcelino? po sa San Marcelino nandoon yung talagang mga malulubha na nasugatan na hindi nila madala sa James L dahil sobrang lubha na nung kanilang sakit, no? At meron diyan sa James L. So yung mga reporters dapat talaga inaalam 'yan. Ano, at yun na nga kasi on the ground ang sinasabi 7 po yung namatay. Meron pang akong nakausap na estudyante kahapon na sabi Siyam, no, 9 yung So, namatay. nadagdagan, Pero alright. yung official report sa mga dyaryo ay 3 lang. Ayan, ako po. Dapat subaybayan natin at mga reporter na gumagawa niyan. Dapat po alamin natin. At saka yung issue na basa ko na parang wag sila raw mag-entertain ng mga media.
Aba, Ay, narinig yun kayo. na Marami nga. na mga isyong ngayon sa Hindi, Hanjin. bantay sarado daw po yung mga kamag-anak, yung mga biktima na sa Kasi- hospital, may mga kamag-anak doon. Oo. Ayaw pagsalitain at ang Dahil- sinasabi ng Hanjin, ito po ang sabi Ito, ng ano sabi? ng Solidarity with the Workers, ang sinasabi nila, kapag nagsalita kayo, galing daw po sa Hanjin, di Okay, umano. di umano. Kapag nagsalita kayo ay hindi namin kayo babayaran. Kapag Yun ang nagpa-interview kayo sa media ay hindi namin kayo babayaran. Pero idagdag natin Oo. yung kung sinabi po nila, wag po kayong matakot. Nung hindi pa si Duterte ang presidente, okay lang yan. Ngayon si Duterte ang presidente. Oo. Pwede nyo pong i-dial yan, yung issue na yan, At para ngayon, maungkat yan. At ngayon Grabe, kailangan imbestigahan. Kasi Dapat. yan pala, kaya pala pagkatutulin, pagkabibilis ng mga bus na Oo. nagseservisyo na Ayan. naghahatid sundo sa mga Under workers. LTO. Dahil sinabi ng Hanjin, meron silang kota na itong mga driver na to kapag nakapaghatid kayo ng marami? ganitong number ng mga trabahador sa Oo. Hanjin, mas mabilis ang bayad. Yung tipong Ay, ganyan. ganun No? ba yun? Oh my Per gosh. kota. Kaya ang mga driver Wow. dyan, pagka talagang pabilisan ng paghakot ng mga trabahador. At yung mga trabahador naman hindi umaangal kasi ayaw nilang malilate. Yun na nga yun So eh. dapat tinitignan, reviewin dapat ang kontrata ng Hanjin Oo. sa ating pamahalaan, lalo na sa SBMA. No? Yan. Magkakaroon tayo ng bagong chairman siguro at administrator ng SBMA. Dapat siguro bigyan ng prioridad Pansin yan. itong issue na ito tungkol sa mga trabahador natin dyan sa Hanjin. Okay. Gusto ko rin Okay. dagdag yung mga LTO. Dapat i-check din nila yan, di ba? Okay, O kasi oo. mahalaga rin po yan eh. At sana hindi nakadroga yung driver ha. Wala na So we tayong have oras. 1 minute. 1 Yung session namin kahapon sa Anong nangyari? Sangguniang Panglusod ng Olonga po. Yun na nga, nanonood lang yung ating acting mayor, si John Cortez. Nandun lang siya sa likod at ang nagpre-preside, medyo naninibago. Sayang, Ang ating, nandun sana ako the para Madam kapagtanong Presiding ako. Officer, Luigi Lipumano. Aha. So ayan. Parang nagpa-practice na. Marami silang naipapasa. Sumang-ayon naman tayo pero may dalawa doon na hindi tayo sumang-ayon. Ano yun? Siguro pag-usap, yung unang-una yung donation. Ng? Yung mga gamit ng IT equipment mula sa SBMA, dinodonate yan sa Olonga po. Ang sabi ko sa kanila, bakit hindi na lang natin muna hintayin ang bagong chairman administrator, Oo. no, dahil Bakit malapit nga naman. ba? Sabi ko kahit 2 weeks lang hintayin natin. Total Meron na hindi ba? naman minamadali yan. Meron na Pero, bang idea? Kung sino? wala pa pero alam Wala ko ko naririnig. given mga 2 weeks siguro ay lalabas magkakaroon na ng announcement, wala ko no? narinig na pangalan. Ah, Parang So- hindi ka ba Edic Piano, chairman? So ang sinasabi natin, sana nga ganon para wala na baka sumabit kasi sila diyan. Sabi ko Posible. kawawa ang sanggunian, another demanda na naman kasama yan. ka dun. Kung ano kaya nga hindi nga tayo bumoto. Huwag kang pumirma. No, hindi na nga tayo bumoto, di mas lalo nang hindi tayo Perfect. pumirma. Tumpa. So, yun lang, hindi tayo umano doon. Though, syempre, alam natin yan, kailangan natin ng mga computers dito sa lungsod ng Olongapo. Makikinabang ang lungsod dyan, pero idaan po naman natin sa tamang proseso. Yan. Yun, of at saka yung course. isa pang hindi ko yung Batang Gapo Group, no? Anong Yung nangyari? accreditation ng Batang Gapo Group. Sinabi ko sa kanila, nirespeto ko sila bilang grupo na gustong Fair maging, ba sila? ano bang tawag Fair yan? ba sila? Organization dito sa lungsod ng Olongapo para makasali sila doon sa News? Local Updates? Development Council, para maging bahagi ng mga organisasyon dito sa lungsod ng gagawin nila? Olongapo. Well, maraming dapat gawin. Pero yun na nga, inayos naman namin, marami naman ako mga tanong, pero at the end, sabi ko okay na, magkakaibigan kami. Pero, sana nga, maging legitimate yun sila na at lang, maging hindi maayos. naman tayo bumoto. First time naman nila yon at saka alam ko namang mananalo. Ganun ba? Bago wala Kasi rin boto medyo mo. malalim pa yung mga sugat. Alam mo, nung Bongga kampanya, talagang may mga black propaganda. Sila, Oo, meron nga akong sila. ganyan, may tumawag Tapos laban nga sa akin akin, yan eh. laban kay Gina Perez, laban kay Oo. Mayor Bong Gordon, laban kay Oo. Ted Marzan, kay Vice One-sided. Mayor Del Cerezo. So sinabi ko, paano kayo iiwas sa politika ngayon na nag-a-apply kayo for accreditation ng isang organisasyon dito sa lungsod ng Olongapo? Maayos naman nilang sinagot yon. Pero Paano? para sa akin kasi medyo wala na tayong time, so pag-usapan na lang siguro natin next time. Para Alright. sa akin medyo malalim pa yung Hindi sugat pa, na yun. ako hindi rin So ako okay lang, convinced isa dyan. ko lang naman po ang hindi bumoto. So nanalo pa rin sila, accredited na po yung Ganon? Batang Gapo Association na nandoon kahapon sila Anthony Bayarong, si Dadudes Cruz, at saka meron pa isa. Si yung ni
Yung staff. Yung staff ni Kapitan Johnson. Oh, nakalimutan ko yung pangalan, sorry. Baka nanonood sa atin ngayon yon. But Aha. anyway, congratulations na rin kahit po hindi tayo nakaboto. Ayan. So Anyway, maraming salamat. Ang payo ko Kenneth? lang doon, sana po gawin nyo yung tamang yung trabaho para sa ganun maging masaya. O Longga, tulungan natin bawat isa kung tayo titira-tira na hindi natin naalam. Ngayon po, wala na kaming oras. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Sangguniang Monitor. Ako po ang inyong friendship Kenneth Guy Salvato nagsasabing, muli magkita-kita tayo sa Tuesday next week at salamat po sa inyo. Mabuhay kayo and God bless you all. Good skills and Godspeed, Olongo po. Ito po ang inyong konsehal, ang inyong friendship Edic Piano. At ito po ang Sangguniang Monitor.